Dako tayo dyan sa may tanggapan ng Department of Interior and Local Government at ng Philippine National Police. Pinangalanan na po yung 14 mula sa 21 mga suspect sa itong hazing na nangyari sa may Cavite kung saan isa po yung napaulat na nasawi. May live report po dyan si Bombo Bea Peniza. Bombo Genesis, pinangalanan na ni Department of Interior and Local Government Secretary Juanito Victor John Vic Remulla ang 17 na mga personalidad sa naging hazing act sa lalawigan ng Cavite kung saan 14 ang suspect habang 3 naman ang mga neophyte o biktima. Lumalabas na nasa mga edad 18 hanggang 19 na taong gulang ang mga suspect na siyang tinutukoy pa sa ngayon kung sila ba ay mga estudyante o hindi. Ang nabanggit lamang sa ngayon ng kalihim ay ang 14 mula yan sa 21 na naunang bilang ng mga suspect at tiniyak na nagpapatuloy pa ang pagberipika ng pulisya sa mga pagkakakilanlan ng iba pang suspect din sa naging insidente. Sa ngayon, pakinggan natin ang tinig ni Secretary Juanito Victor John Vic Remulla ang palihim ng Department of Interior and Local Government sa naging pagpapangalan niya sa mga naging suspect. Ito yung mga pangalan ng primary suspect under investigation and we want them to surrender as soon as possible. John Person Cabrera. Number 2, Archie Rosal. Number 3, Felix Martin Dala. Number 4, John Ray Torrecampo. Number 5, John Lee Tundiao. Number 6, John Vincent Malipot. Number 7, Neil Nicolas Rapatan. Number 8, John Michael Hagonoy. Number 9, Mark Kenneth Gonzaga Alcedo. Neophyte. Number 10, Tar Sabilona. Number 11, Sidan Manglanlan. Number 12, nalagyan dito alias Mark. Number 13, Gabriel Vergara. Number 14, Bert de la Cruz. Number 15, alias Kenneth Ompod o alias Pinral. Number 16, Jedrick Solomon Bornea, Neophyte. Number 17, Marce Garcia, Neophyte. Sa liwanag pa ng kalihim maliban sa nasawi kung ang ilan sa mga neophyte ay napadel o nasaktan sa initiation ay ito pa rin ay nagiging saklaw ng paglabag sa Anti-Hazing Act law. Dalawa ang natukoy na neophyte dito sa mga nabanggit kung saan hinimok na din ng Philippine National Police ang naging paglutang nitong dalawang neophyte upang magamit din ang kanilang mga testimonya sa magiging investigasyon hinggil sa naging hazing act na ginawa dito sa lalawigan ng Cavite. Kasunod dito, hinimok naman ni Remulla ang mga suspect na lumutang na at sumuko sa mga otoridad para harapin ang mga kaukulang kaso laban sa kanila. Sa ganyan, pakinggan natin muli ang tinig na Secretary Juanito Victor John Vic Remulla ang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Isa ang namatay, but there were other neophytes who were there in the scene also. They have not been identified. Again, kung may nasaktan, kung may napadel, kung lahat yan contrary the anti-hazing law. Okay, hindi lang yung namatay pati yung nasaktan, nasugatan, napadel, nabugbog, kasama yan sa anti-hazing law. We urge them to turn themselves over as soon as possible. We urge Tau Gamma Phi fraternity to help us. Samantala, bagamat hindi na nagbigay pa ng ultimatum ang pulisya at maging ang Department of Interior and Local Government para sa kanilang pagsuko, hinimok na rin ang kalihim ang fraternity group na tulungan sa rapin at isuko ang mga miyembro nila na sangkot sa naturang insidente. At live mula dito sa lungsod ng Maynila, ito, yes, Bombo Genesis. Anong status nitong unang napangalanan? May nakakulong na ba sa kanila or may nasa kustodiya na ba sa kanila ng DSWD or PNP? Sa ngayon, Bombo Genesis, itong mga napangalanan na 17 ay hindi pa rin mahahanap hanggang sa ngayon ng pulisya. Ngunit patuloy naman yung ginagawa nilang paghahanap o yung mga operasyon para matukoy nga itong mga pinaroroonan ng mga personalidad na ito. Kasi pawang mga nasa 18 to 19 years old pa rin itong mga to. So, tinitignan pa kung makikipag-ugnayan ba sa DSWD regarding sa kanilang mga edad dahil nga yung pinakaharap nilang kaso ay itong paglabag sa Anti-Hazing Act law. At sa ngayon, yun muna yung prioridad ng pulisya at maging ng Department of Interior and Local Government ang paghahanap dito sa 17
doon mula doon sa 21 na suspect dito sa insidente, Bombo Dennis. Pero pawang estudyante sila. Yun din yung isa pa sa tinutukoy, no? Kasi lumalabas na yung mga edad nga nila is nasa 18 to 19 years old. Ito yung tinutukoy ngayon ng Cavite Provincial Police Office, no? Kung ito ba yung pawang mga estudyante o yung ilan sa kanila ay hindi na nag-aaral. So, patuloy pa yung nagiging investigation ng mga otoridad hinggil sa insidente, lalo na at isa nga yung nasawi dito sa naging hazing at habang dalawa pa yung naging biktima kasama doon sa mga nasaktan, Bombo Dennis. Okay, maraming salamat, Bombo Bea. Live mula dito sa lungsod ng Manila, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.